Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Amir from Japan, kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa inyong mga comments. Siyempre, sa nakataba ng inyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyong makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, Gemini, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Guaranteed success, syempre, if you are sincere dun sa bagay na yon, it will granted. Kailangan sa sayo yung key para masolusyonan ang lahat ng problema. May mga pinagdadaanan na personal sorrow o may mga lungkot. Huwag kang mag-alala dahil magkakaroon ng pag-asa or kalalabasan nito ay pag-asa or there's a hope. Kumbaga, magkakaroon ng mga pagbabago, development, or pagkakaintindihan or magkakaroon ng enlightenment. Pero sinasabi dito, dahil nandito si Mountain, ay kinakailangan mong maging aware sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Tingnan natin. Iba sa inyo is magkakaroon kayo ng vacation, pululoy, no? Baka magbabakasyon kayo, magre-rest day kayo, or magha-holiday kayo. April, pwedeng ito is, ano tawag ito? 4 hours, 4 minutes, 4 hours, 4 days, 4 weeks, 4 months, or next April year. Yan. Or kaya April is may malapit sa'yo na April ang birthday. When it comes dito, siguro andito yung magkakaroon ng maganda naman siya sa nakikita ko. Maaring kayo is pupunta kayo sa place na may mga sakura, ganyan. Kasi baka magbabakasyon kayo sa mga place na mga sakura o maaring Japan, di ba? Or saan ba may mga sakura? US, ganyan. Kung saan man yan. Or related sa iyo yung sakura, ganyan. Or sa iba sa inyo, beautiful things happen, ibig sabihin. Pagbabago kasi ito eh. No? Also this is April is pagbabago ng season or may mga mangyaring pagbabago sa buhay mo. Heartache over what you no longer have. Uy, medyo parang may nakasakit o nasaktan ka, no? Sa nakikita ko dito. Siguro magkakaroon ka na. O siguro kung may ganito nararamdaman mo, it's time to break. Take a break. Yan. Or syempre, andito rin yung, kasi lumabas din si Sun, is magkakaroon na pagbabago dyan. Kung may sabihin is pwedeng maka-move on ka na, ma-heal, yung mga dapat mag-heal. Financial gain usually coming from something you did in the past. Kung ano yung ginawa mo in the past, yun ang iyong makukuha. Diba? May parating. Pwedeng mag-gain siya, basta kung ano yung ginawa mo, ha? Kahit ano, kahit sa pera yan, sa trabaho, any situation. No? And also, financial gain, kasi this also the Sun. Ibig sabihin, kasi lumabas din kanina si Key, ibig sabihin ay the key to success is in your hand. The problem to resolve is in your hand. Yun ang sinasabi din dito. Uy, June. Aba, may April ka na, may June ka pa. O, diba? Tandaan mo, this an angel, also this a protected. You are protected. No? Or may nagpo-protekta sa'yo. Ang nakikita ko dito. Also, June is 6 minutes, 6 hours, 6 days, 6 weeks, or 6 months, or nakaraang June, or sa next June. No? Ang nakikita ko dito, kasi angel to protected to a harm situation, no? Sa nakikita ko dito, or may mga situation na magkakaroon ng pagbabago. Pero sinasabi dito na kung ano man pagbabago na magaganap o mangyayari sa buhay mo, huwag kang mawawala ng pag-asa kasi you are protected from your angel. This is the Sun, also may pag-asa. Ibig sabihin, no? Also that
kasi dolphin kasi is a free, di ba? Parang free sila na lumangoy, ganyan-ganyan. Also this, a free, ibig sabihin, may paglaya na magaganap o mangyayari sa buhay mo. Or pwedeng June is malapit o kakilala mo is June ang birthday. Kasi puro flower siya, ibig sabihin, beautiful things happen sa iba sa inyo. Kasi puro flower siya. Pwede rin ito na may mga tao or may tao na mabulaklak o magaling magsalita na nakakasakit sa iyo. At yun na nagbibigay sa iyo ng sorrow o lungkot. Getting together with friend. Yan, magkakaroon ng getting together, union, ganyan, creativity, gathering, collaboration. May mga tao na pwedeng sumuporta sa'yo. Also, this side yun kasi, protected. Ibig sabihin, may mga tao na poprotekta rin sa'yo or may mga tao na magtatanggol sa'yo. May mga ganun sitwasyon. May mga tao na magbibigay ng love and support sa'yo. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Or vice versa, ikaw magbibigay nun. Tingnan natin ang iyong energy. Anong energy ni Gemini? O may mga pagkikita ng mga kaibigan o kakilala. Pwedeng kamag-anak, pwedeng pamilya. Kasi siyempre, pamilya mo, kaibigan mo din yun. Diba? Kapatid mo, kaibigan mo din yun. Malapit sa'yo. Siyempre. Energy po ni Gemini, September, Universe. Energy ni Gemini, September. Aba, yan. Ano po to? Universe. Ano ibig mo sabihin? Energy mo, may hinihintay ka? Parang may hinihintay ka na isang situation in life. Or nahandoon yung situation ng iba, ang energy mo is merong mga tatakbo sa isipan mo na nahihilingin mo. Yun na nakikita ko. May mga kahilingan na may isip or hinihintay na sana ganito, sana ganyan, sana ganoon. May mga ganun sitwasyon. Ako nakikita. Energy mo rin is nandito ka sa sitwasyon mo na nilalakasan mo yung loob mo in your situation. May mga bagay na nagiging patient ka or magiging patient ka. May mga sitwasyon na you're controlling your emotions, you're controlling yourself. May mga situation na pagpo-focusan mo this time at pagbibigyan mo ng effort. May mga sitwasyon, may moving forward no? Ako nakikita dito. Siguro you're thinking about moving forward or meron kang mga lalakarin, aayusin, or pwede rin na travel. Maybe you're planning kasi nandito rin si Kite, di ba? Pwede rin na yung thinking about the travel, thinking about something na gusto mong makamit or gusto mong mag-success. Yun na nakikita ko sa yung energy. Nakikita ko naman sa dito yung satisfaction, no? Hindi man siya kompleto sa nakikita ko dito, pero satisfy ka sa anong meron ka ngayon. Pero meron ka pang hinihintay na ibang bagay o ibang sitwasyon sa nakikita ko dito. Humiling ka lang kasi protektado ka. Ano ang parating kay Gemini Universe? Anong parating? Ay, ganun. Sa iba sa inyo, travel no? Parating sa'yo, magkikipit ka raw sa pera. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Tapos, ang sinasabi rin dito, iba dito yun, magkikip ka sa pera, magsha-shortage ka, or may mga opportunity na mawawala sa'yo. Pwede rin na may mga ipon na pwedeng paubos, or may trabaho ka ba? Titingnan natin mamaya yung karera, pero iba dito mukhang magbabago kayo ng career or mawawalan ka o wala kang trabaho or mawawalan ka ng trabaho. Wag naman sana.
'di ba? Wag naman sana. Or maybe you're thinking about something na magbago ka ng trabaho, lumipat ka na lang, ganyan, 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 ganyan. Pero sana lahat kayo is may trabaho. Sana lahat kayo. Pero yung nakikita ko dito, parang may ganun, no? Iba dito maaring walang ipon, walang trabaho or mawawala ng trabaho, or nag-iisip na maglipat ng trabaho, lumipat ng trabaho. Yun ang nakikita ko. Ate, okay lang ba na maglipat? Okay lang maglipat. Sa paglilipat na to, magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo, Gemini, sa nakikita ko dito. Kasi you're starting a new beginning into your life. Pero the positivity happen is in your hand. Ibig sabihin, merong isang bagay din na sitwasyon na matatapos or may isang sitwasyon na magsisimula ka from the basic. Ang nakikita ko dito, magpakatatag ka lang kasi malaking magbabago dito sa nakita ko. May mga ikakat or may mga sitwasyon na pagpapasyahan. Medyo magulo yung isip ng iba, no? Sa nakita ko to, nagkakaroon ng problema sa pera, business, or sa iyong trabaho sa iba sa inyo. May mga inaalala kayo, no? Sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, titinan, hugutin ko to ha, para mas makuha natin yung yung ibang message nito. Universe, anong pwede ko malaman dito? Ooh, okay. Sabi ko na nga be, hindi ako nagkamali. Sana hindi kayo lahat to. Parang merong ay, ba't ang lungkot? Magkakaroon ka ng bagong simula. May panimula mangyayari sa'yo, Gemini. Okay, when it comes dito, makakaramdam ka ng kaba, takot, or there's a painful happen or something, situation. Ako na nakikita sa'yo dito. And also, may isang sitwasyon sa buhay mo na magtatapos. May there's an end of a cycle. Tulad sabi ko kanina, may paglipat, di ba? May paglipat situation. Ay, sinabi ko ba yun? Basta may paglipat na sitwasyon. Pwedeng lilipat ka ng trabaho. Oo, sinabi ko nga. Lip tuloy si ate. Lilipat ka ng pang umaga, pang gabi, or may paglipat bahay, lugar, kung ano man yan. May paglipat mga ganap, may magtatapos, magkakaroon, may mag-open na bagong pintuan para sa'yo. And then, siyempre, there's a loss. Maraming klase ang loss, no? Maraming klase ang, or maybe you're thinking about something loss. Siyempre, pera. Sabi ko sa'yo kanina, di ba? Pera, stability. Yun, isa rin yun sa iba sa inyo. May mga dapat ayusin. O may mga dapat na, kasi may mga pagbabagong magkaganap sa iba sa inyo. Mangyayari siya. Dito, so nakita ko dito. You start something new, or may moving on no? May magmumove ka ba, or may ilelet ko ka ba? May mga ganong sitwasyon ako na nakikita sa'yo dito. Meron ka mga decision making na nahihirapan ka magdesisyon. May mga difficult decision, may mga obstacle to be faced, may mga pag-iisipan ka na bagay-bagay. Yun. You need to use your mind and intellect. If you want to crossroad, if you want to pursue something into your life, gawin mo. Sa nakikita ko dito. Pero more on sadness, ako nakikita sa'yo this time. Nandito talaga si sorrow. Ba dito, di ba nananakit yung ulo nyo, paa nyo? May taong may sakit, lalaki? Or maybe is andun lang talaga yung sadness na nakikita ko sa'yo. Lalaki ka man o babae, kasi may babae rin dito. Ayan. Jen. A part of the family, sa iba dito. Uy, there's a new beginning na magaganap sa'yo. Ba't ang lungkot mo? Nag-isolate ka ha? Anong dapat iwasan ni Gemini? Dapat mo iwasan.
Okay, dapat mong iwasan is yung i-ignore yung intuition mo, no? Yan. Iwasan mong mag-overthink, isa rin yun. Iwasan mo magkaroon ng pagpapabaya. Iwasan mo mas stagnant. Siyempre, iwasan mo yung um, is not to give an effort and hard work sa mga bagay na need to improve, sa mga maging dedicated ka dun sa mga goal mo. May mga point ng buhay mo na you need to be practical and may mga need to progress. Iwasan mo hindi mo magawa yon. Iwasan mo yung mag-isolate, ano, sa nakikita ko dito. Isa rin yun, yung ma-feeling stuck or yung katamaran, ganyan, or being a bitter or mga taong bitter. Siyempre, isa rin na iwasan mo hindi mo pa mahalin at alagaan yung sarili mo dito sa situation. Yung pagiging matigas ang ulo or mga taong matigas ang ulo, vice versa. Maging irresponsible, iwasan mo rin, or mga taong irresponsible, ano pa, ma-poor decision ka in your situation, yan, iwasan mo yun. Iwasan mo na wala kang halaga, hindi ka mahalaga, kasi hindi yun totoo. Iwasan mo yung mga bagay na pwedeng mawala, natapon, nag-fail, kasi lahat naman kasi is may reason. Tingnan natin ang love. Yung iba sa inyo, nakakaranas kayo na may mga stress, depression, anxiety, may mga inaalala, napopokus kayo in a painful situation or sa nakaraang sitwasyon, nagkakaroon na kayo ng migraine, may iba dito hindi nakapagtutulog or may insomnia kayo, ganyan. Na iba may mga pinagsisisihan, feeling nyo is parang ang dami nyong problema, parang ibinuhos na sa inyo ni universe yung problema, ni Lord. Parang feeling nyo sukudulan yung problema nyo. May nagmamatsyag, or pinag-uusapan ka, or may nag-i-spy sa'yo. Gemini. Or maybe ikaw to. No? Tingnan natin ang love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kapamilya. Okay, when it comes sa love, kung kayo nagkahiwalay nitong tao na to, maaring naging magulo talaga yung relationship, hanggang dumating yung point na nagkaroon ng teardrops or nado yung point na nagkaroon ng emotional situation talaga in this relationship. Isa dito is naging mapaglaro, maaaring ikaw or siya, vice versa, kasi no pointed name. Ang nakikita ko rin dito is pwede rin na nagkaroon siya ng options in life or ikaw nagkaroon ka ng options in life, kaya dumating yung point na maaring nagkaroon ng breakup sa iba sa inyo. Ate, magkakabalikan ba kami? Yes, magkakabalikan kayo. May nakikita ko na pagbabalik kasi itong tao na to is nahahatak pa siya ng nakaraan, gusto niya ng union, gusto niya ng togetherness sa iyo. Maaari nagkakaroon ng pag-uusap or magkakaroon kayo ng pag-uusap. Gusto ng tao na nakikita ko dito ng new beginning into your life. They still care, they loving you. Handong pa rin yung ini-imagine ka niya, no? Kasi very imaginative itong person na to sa nakita ko, or maybe this is you, na doon pa rin na gusto niya nagkaroon siya ng awakening, no? Ikaw or someone to, nagkaroon siya ng awakening dito sa nakikita ko dito. Pero ate, mag-action siya. When it comes sa action, kasi which comes dito, tsaka dito, 7, naguguluhan siya eh. Nakita ko, maaaring iba dito mag-action, pero dito sa sitwasyon na to, naguguluhan siya. Dito sa situation na to. Yun na nakikita ko dito, no? Nagkakaroon siya ng pag-iisip in a situation sa nakikita ko dito, pero still care to no? Kilala mo na to talaga. Kaya nga, pas ate yan. Yun ang nakikita ko dito. Dumating pala kayo sa point na parang napagod yung isa at kailangang lumayo na ng isa. Okay, kung kayo naman is single, kung kayo single may parating, you need to be aware lang kasi dalawa yung darating sa buhay mo. Pwede yung isa dito is the past, pwede yung isa is bago. Pero sinasabi dito is protektahan mo yung sarili mo. No, kasi pwedeng ikaw is
mapasok sa may may challenge kasi ako nakikita sa iyo. Pwedeng magkakaroon ka ng karibal sa iba sa inyo, or sa iba naman sa inyo is may tao rin kasi na want to fight the relationship. Yun na nakikita ko dito. Kung kayo naman is in relationship, mahal ka ng tao na to, no? Sa nakikita ko dito. Mahal ka ng tao na to, kaya niya ibigay sa'yo yung lahat. Or, kasi nandito yung dinedaydream ka niya, pinapatansizing ka niya, andun yung wishful thinking about sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Nag-a-action ba siya? Sabi niya dito, mahal ka niya, kaya ka niyang ipaglaban, pero may love siya sa'yo. Nakakausap mo na siguro to. Nag-away ba kayo? Kasi nakita ko parang may pag-aaway o hindi pagkakaintindihan, in this relationship. Yun na nakikita ko dito. Pero kung mahal ka niya. Mahal mo rin naman siya. No, andun yung parang, ewan ko why, pero andito kayo sa point ng buhay nyo na parang, there's a situation in this love na parang, nakikipagsapalaran kayo dun. Meron kayong there's a struggle situation. Yun na nakikita ko sa relationship. Tulad nga na sabi ko, di ba, parang may hindi pagkakaintindihan, pwedeng may tampuhan, may away, conflict, malaki man o maliit yan. Kung ano man yan, kung gaano man kalaki yan, yun na nakikita ko sa'yo dito. In this relationship. Kaya dito rin si teardrops. Maaring may tao na kaibigan na pwedeng magbibigay ng suporta dito with comes in this relationship. Ganun. Or may taong nakakaalam nakakaalam ng pinagdadaanan nyo na hindi kayo nagkakasundo or may tampuhan o conflict man yan, may ganung sitwasyon. Pwede rin na connected siya dito, no? Tingnan natin ang iyong money, Gemini. May mga lungkot, kumbaga. Sa money mo, yung manifesting, 8 and 8. Okay, when it comes sa money mo, may pinag-iisipan ka eh. Hindi ko alam kung may pinag-aaralan ka ba, may pinag-iisipan ka ba. Yan, parang nahandun yung manifestation mo, or nahandun yung may isang sitwasyon sa buhay mo na gagawin mo yung lahat para mag-success ka in life, pagdating sa pera. May ganun. Maari din na may bago kang tatahakin, na isang bagay o isang sitwasyon into your life, and then you will succeed dun sa bagay na yun. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Kasi yung iba dito mag-another path, or you trying new path, or may mga uumpisahan kayong bago na sitwasyon. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. May mga pag-aaralan, i-research, something ganon. May pag-alis pala, no? Sa pera mo, magkakaroon ka ng panibagong simula. May isang sitwasyon sa buhay mo na magbabago. Yun ang nakikita ko dito. May paglabas din ng pera no? May ilalabas ka doon ng money. Tingnan natin ang health mo. Kamusta po ang health ni Gemini Universe? Medyo iba dito sa pagdating sa pera, may sadness. Kumbaga, tumatamlay yung money mo, no? May mga disappointment, kumbaga rin. Kamusta po yung health ni Gemini? Ano ba yan? Ay, bakit? May sakit ka?
Devil, oh. Bakit ano, ang lungkot mo? May sakit ka or maybe someone into your life may nararamdaman. Pwedeng family, pwedeng karelasyon. Ganyan na nakita ko. When it comes sa health mo, it's more on sadness ang nakikita ko sa'yo dito. Yan, siguro nasasad ka. Sa health mo, lungkot lang. Ang nakikita ko, lungkot. Siguro may panghihinaan ng loob or someone into your life, pwedeng family, is may sakit din na nararamdaman. Merong isang sitwasyon sa buhay mo na nakapagbibigay sa'yo ng lungkot eh. Pag-iisip, ganyan. Ang nakikita ko rin dito is stagnant ka. Hindi ko lang masabi kung in what way yung pagiging stagnant mo, pero you feeling trapped in your situation dito. Sa nakikita ko dito. Pwede din na, syempre, handun yung sitwasyon na aware ka naman pagdating sa ano eh, sa health issue mo, sa nakikita ko dito. Aware ka, siguro yung putso na yung ano, yung masama yung pakiramdam, masakit yung ulo, masakit yung paa, may sipon, masakit yung lalamunan, makati yung lalamunan, inuubo, putso na yun, ay, yun yung iba sa inyo ganun siguro no, sa nakikita ko dito. Yun na nakikita ko. Dito. Kumbaga sa iba sa inyo, healthy naman kayo, aware na aware nga kayo sa ano nyo. Yun nga lang siguro, yung mga babababang ano, yung mga light na nararamdaman sa iba sa inyo, yun na nakikita ko dito. Pero may baldado, no? Sana hindi ikaw yung baldado, pero may baldado. Pwedeng napilayan, nasugatan, may nakita kong baldado. Tingnan natin ang career. Career or trabaho mo. Kamusta po ang career or trabaho niya? Nya. Yun. Okay, focus ka naman daw. Uy, bakit? Tingnan natin. May lungkot. Ay, mukhang tataha ka ng ibang ano. Sa iba sa inyo, may mga new project, new creativity, new journey, magkakaroon, may malalaman ka rin katotohanan, or nahandin yung sitwasyon na may bago kang pofokusan this time, may bagong magbibigay ng inspiration sa'yo when it comes to your career or sa trabaho mo, or you're creating new. Yun ang sa iba sa inyo. Maaring iba sa inyo is tataha kayo ng bagong simula or bagong path tulad ng sabi ko kanina sa iyo, no? Yun ang nakikita ko dito. Sa career and ano mo, yan yung sabi, di ba, may mga project din yung iba. Sa career, ano mo, nandito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ng, alam mo yun yung, kasi sa tower eh, yung pabaksak siya, sa nakikita ko dito, hindi naman totally baksak kasi nahandito si angels mo. Siguro ano lang, more on disappointment, no, na nagaganap o nangyayari in your career or sa trabaho mo, nagkakaroon ka ng disappointment, maaring sa mga paligid mo, sa mga nakakasalamuha mo, ganyan. Nagkakaroon ng distraction sa iyo, no, when it comes sa ano, sa career or ano mo. May mga situation na nagiging ano ka lang, nagkakalm ka lang o nagiging kalma ka lang, nagtitiis, nagtitimpi ka lang. May mga ganung situation, no? Kumbaga, kinikimkim mo na lang yung nararamdaman mo. Inahandon yung sitwasyon na yon. Maaari din na may mga iniiwasan ka or may mga taong umiiwas sa'yo, vice versa, when it comes sa career or sa workplace mo. Yun na nakikita ko dito. Pero may malalaman kang katotohanan or tatahak yung iba sa inyo. May taong makikipag-communicate sa iyo, no? May taong makikipag-ayos. May taong naiisip ka gabi-gabi. May mga new may mga new opportunity coming. Project, tulad ng sabi ko kanina, may pagpasok din ng pera sa iyo. Gemini. Hindi man siya this September, pero after a month, pwedeng ganun. Sa iba, baka this September may pumasok, or after August,
September, October, mga October, ganyan. Advice po. Okay. May tao dito, oh. May tao dito. Ano ba to? May tao makikipag-communicate sa'yo. Pwedeng kapatid mo, pwedeng karelasyon mo. Yun na nakita ko. Tao na mapagmahal, tao na very careful, intelligence, maalalahanin, there's a love, syempre. There's a love, tao na there's a deep feelings, itong tao na to sa'yo, no, sa nakikita ko dito. Yun na nakikita ko dito. Magkakaroon ng pwedeng connection or communication, pwede rin na union sa iba, no, or commitment. Ito, sa nakikita ko dito. May taong ganun. Ako nakikita dito. Ano siya, wais, very wais, tapos maalalahanin, tsaka, ano siya, magaling din siya when it comes to advice, and then itong tao na to is karespeto or sincere pagdating sa iyo, no, itong tao na to sa nakikita ko dito. Or maybe this is you. Yun. Ang nakikita ko dito sa tao na to, kinikim-kim niya lang yung nararamdaman niya sa'yo, or ikaw ito. May pagkikim-kim ng feelings, no? Ay advice pala, baluga. Okay, when it comes to advice, ang sinasabi dito ay, syempre, maging aware ka sa feelings ng ibang tao. Try to make it balance. Lahat ng situation in life, kailangan sa harmony, kailangan makapag-cooperate, or kailangan din ng iyong communication. Or yung pagiging totoo, kumbaga. May mga bagay na kailangan itama. May mga bagay na kailangan desisyonan, or kailangan na ng clarity, ibig sabihin, no? Mag-focus ka sa mga wish or dream come true mo into your life. This is a time to shift. This is a time to change. No? Maging open ka, or you need to be open sa mga tao na nagmamahal sa'yo, or you need to be open your heart in any situation. Kung maging more open-minded ka naman. Maging more on open-minded ka pa. Sinasabi din dito, no? Yun na nakikita ko dito sa'yo. And then, maging more on emotionally matured in any situation, ang sinasabi dito. Yun. Makinig ka rin daw sa advice ng ibang tao, or someone's giving you an advice. Vice versa tayo. Ituloy mo lang yung pagiging kind mo, no? Ituloy-tuloy mo lang yun. Kailangan is always balance. And always aware. And be wise. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Tandaan mo, the choices is always is in yours. Sinasabi rin dito. As long as ikaw is in a balanced situation, magiging maganda naman siya sa nakikita ko dito. Ng balance and balance. No, may mga inaalala ka. May tao dito na, na ayaw kanyang pakawalan or still holding you, kumbaga. Yun nakita ko. Makaka-receive ka ng text message, communication, or news. Maybe by the 8 days, 8 weeks, 8 months, or by this August, or this days man yan, nakaraan, o mangyari pa lang. Yun na nakita ko. Maraming opportunity na darating sa iba sa inyo, ha, Gemini. Pwedeng idea, pwedeng mga opportunity is coming. Pag-uusapan ka rin kasi. No, may mga taong pag-uusapan ka at magiging, siyempre, baka kilala ka, no, sa iba sa inyo. Pag-uusapan ka dito. Ba't nakita ko sa yung lungkot? May bibigyan ka na ng, ay, oo nga, may union. May mga celebration, ako nakikita. Getting together, reunion, happiness, parties, event, coming home, probinsya, pambansa, vice versa. Yan, may mga fun, joy, happiness coming. Yun na nakikita ko dito sa iba sa inyo.
May sinasabing bahay, hindi ko alam ano yung bahay eh. Hindi ko alam, bibili ka ba ng bahay? Bibili ka ba ng building? Bibili ka ba ng... You want to structure something into your life or you want to rebuild. May mga ganong sitwasyon. Magpapag-renovate ka ba? Kung ano man yan, business ba yan? O ano? Parang ganon ang nakikita ko sa iba. Arigatou namasay, God bless.